Magandang gabi po muli sa inyo mga kababayan. Ganon din sa lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Magandang gabi sa inyo. Naririto na naman po ang inyong abang lingkod, ang YouTube channel Pilipino Ako No. Magkakaroon po ako ng komentaryo at reaksyon sa kasalukuyang nangyayari po ngayon at sa mga darating pang mga araw kay Mr. Epipanyo Labrador. So, muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At sana po ay pakihit po ang subscribe, like, and share. Parang tulong at suporta po ninyo sa akin. Ngayon po ay tatalakayin natin kung ano na ang nangyayari kay Mr. Epipanyo Labrador. Ayon po sa mga bali-balita, lalo na po sa mga iba't ibang mga YouTube vlogger, medyo po humuhupa na po ang pagmumura at panglalait nitong si Mr. Epipanyo Labrador. Siguro meron nang nakapagpayo sa kanya na ang ginagawa mo ay masyadong hitting below the belt. At maaring may nakapagsabi na rin sa kanya na mga kaibigan niya o mga malapit sa kanya na nagpayo na ang ginagawa niya ay inilalagay niya ang kanyang sarili sa napakalaking problema ng kanyang grabing laitin at pagmumurahin ang mga Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na nang laitin niya at murahin niya ng lantaran ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ang balita po sa kanya ngayon ay nagtatago at hindi na mapalagay ang kanyang sarili. Halos lahat ng mga taong sumusunod sa kanya ay inaakala niya siya na ang sinusundan. Siyempre, ikaw ba naman, siya gumawa ng malaking iskandalo laban sa Iglesia ni Cristo. Kanya nag-aalala siya sa kanyang sarili ngayon. At ang balita, opisyal na balita, kumpirmado, ay meron na pong mga kasong nakasampa laban sa kanya. At yun po ang kanyang iniiwasan o maaaring kanyang pinagtataguan. Pinaliit niya ang kanyang mundo ng kanyang laitin at pagmumurahin ang mga Iglesia ni Cristo. Sana nga ay natauhan na siya. Pero kapag inyong napagmasdan mabuti yung kanyang mga larawang nakalagay sa likod niya nang siya ay nagre-record ng video at nagsasalita ng mga laban sa Iglesia ni Cristo, merong dalawang larawan ng politiko na nasa likod niya. Yung larawan na yon ay si Speaker Martin Romualdez at ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na parabang sinasabi niya ang kanyang bakil, ang nasa likod niya ay malalaking tao. Wala ka ring utak, ano? Sukat pa namang mag-video recording ka.
At ang larawang inilagay mo pa ay si Speaker Martin Romualdez at ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tapos ang mga sinasabi mo, mga hitting below the belt. Ano ibig sabihin ng paglalagay mo ng larawan ng dalawang tao dyan sa likod mo? Nakahanay pa yung mga litrato mo, pero yung dalawa nasa gitna. Si Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para mong sinasabi tuloy, di nyo ako kayang banggain sapagkat ang nasa likod ko ay malalaking tao. Hindi mo ba alam na kahit malalaking taong nasa likod mo, kapag napatunayan na ang ginawa mo ay mali, malaking kamalian sa buhay mo, lalong-lalo na yung pagbibintang mo na binayaran ang Iglesia ni Cristo ng bilyong-bilyon ng isang politiko para magsagawa ng National Peace Rally. Kapag yan ay hindi mo napatunayan, malaking problema mo yan. Kahit yung abogadong kukunin at yung mga taong malalaki na nasabi mo nasa likod mo, na ipinagmamalaki mo pa, iiwanan ka niyan. Dahil mali yung ginagawa mo. Pinagbintangan mo mga mamamatay tao, mga kriminal ang Iglesia ni Cristo. Patunayan mo na ang mga Iglesia ni Cristo ay kriminal, mga mamamatay tao. Pag hindi mo yan napatunayan, nag-aakusa ka ng kasinungalingan. Babagsak yan sa kasong libel. Yun lang pagmumura mo, slander na yan. Yung pagkutya mo sa katauhan ng isang tao, na magsalita ka ng mongoloid, magsalita ka na parang palakang napipi. Sika Rodante Marcoleta. Slander ang kaso mo doon. Oral defamation. So, nasan ka na ngayon? Nag-alis ka na ba ng takip sa mukha mo? Para maipakita mong matapang ka. Matapang ba yan? May takip ka sa mukha. Alam mo yung mga ginagawa mo, yung mga pagsasalita mo, na para bang sukdulan ang kasamaang ginawa sa iyo ng mga Iglesia ni Cristo, lalo na ng mga leader ng Iglesia ni Cristo. Yung panglalait at pagmumura mo ng sagad sa buto. Paano mo nalulunok yan? Nakakatulog ka pa ba? Hindi ka ba binabangungot? Hindi ka ba nananaginip sa mga pinagagawa mo? Baka bangungutin ka sa sobrang panglalait at pagmumura mo sa amin. Malapit na. Hinahanap ka na ng mga pulis. At ang mga supwena ay pararating na. Papunta na, parating na. I-deliver na. Kung saan lupalop ka man, nandoon. Kanya kung ako sa iyo, may pagkakataon ka pa. Kung nung una, binanatan mo ang INC, pinaratangan mong nag-hoarding ng mga bigas, at napatunayan mong hindi naman pala totoo yung impormasyong nakuha mo. Ang ginawa mo, nagsalita ka, nag-record ka at inilabas mo sa YouTube na hindi nawang kawalan
ng iyong pagkalalaki kung manghingi ka ng sorry sa Iglesia ni Cristo. So nag-apology ka, hindi ka na pinatulan, pinatawad ka na. Hindi na hinalungkat pa yun. Pero itong huli, sobra na. Sobra-sobra ang ginawa mo. Nilahat mo na. Natatandaan mo ba yung sinabi mo? Na kayong mga Iglesia ni Cristo, mga kriminal, mamamatay tao, mga demonyo, mga bobo, mga gunggong, mga nagpapaloko. Natatandaan mo ba yung sinasabi mo? Na sinabi mo na kay kapatid na Eduardo B. Manalo? Minura mo ng diretsuhan. Binantaan mo pang iuumpog mo ang ulo. At sinabihan mo na nabayaran ng bilyong-bilyong piso. Sinabihan mo rin, demonyo. Buti nakakatulog ka pa. Ipapanyo Labrador. So harapin mo ngayon yung mga kaso na nakasampa na sa korte. At yung mga amo mo, kung may amo ka na ipinagmamalaki, humingi ka na ng tulong doon. Kung paano mo lulusutan, paano mo maaabsuelto ang mga nakasampang kaso sa iyo. Hindi kami nananakot. Karapatan namin yun. Bakit? Nilait mo kami. Minura mo kami. Nag-akusa ka ng kasinungalingan. So lahat ng akusa mo, lahat ng pagbibintang mo, lahat ng mga sinabi mo, patunayan mong totoo sa korte. Doon ka magpaliwanag sa korte. Ihanda mo na yung pambayad mo sa abogado. Dahil sa lalo at madaling panahon, hindi ka makakaiwas sa katarungan. Hindi ka makakaiwas na humarap sa hukuman upang panagutan mo ang mga ginawa mong kabalbalan. Mag-alis ka na ng takip mo sa muka nang makilala ka naman ng husto. Bakit? Ikinahiya mo ba yung mukha mo? Bungal ka ba? O continental yung nguso mo? May biyak ba yung nguso mo? Kung talaga matapang ka, alisin mo yung takip mo sa mukha at ipakilala mo sa amin. So, isa yun sa sign ng isang matapang, yung hindi itinatago ang mukha. Patunayan mo matapang ka, kahit man lang dyan sa pag-aalis mo ng maskara mo. Sana naman mahabag ang Panginoon Diyos sa iyo. Huwag kang patulan ng Diyos ng mga Iglesia ni Cristo. Dahil kapag ang aming Panginoong Diyos ang kumilos, saan ka pupunta? Wala kang pagtataguan. Dahil ang Panginoon Diyos alam lahat kung saan dako ka magtatago. Sana naman huwag kang patulan sa ginagawa mong yan.
kung ikaw ang lalagay sa lugar namin. Pinamahal at iginagalang namin ang aming kapatid na si Eduardo B. Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan na walang ginagawa kundi turuan kami ng mga salita ng Diyos na laging ipinapayo mabuhay kami ng ayon sa kalooban ng Diyos. Magkaroon kami ng kapayapaan kung maaari sa lahat ng mga tao. Yun ang ipinapayo sa amin na ang batayan ay ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Nagparatang ka pa na ang Iglesia ni Cristo niloloko ang mamamayan. Tinatanong kita, paano niloko? Patunayan mo, paano namin niloko ang sambayang Pilipino? Yung mga paratang mo yan, mabibigat. Kapag yan ay hindi mo napatunayan, may paglalagyan ka. Hindi kami kikilos o sasaktan ka. Hindi rin kami magmumura. Hindi ka namin mumura. Ang paiirali namin ay ang hustisya dito sa Pilipinas. Upang sugpuin yung mga taong katulad mo. Kung anong klaseng tao ka. Ano sinasabi ng ibang vlogger sa YouTube? Naririnig mo ba? Napapanood mo ba? Ang laman ng utak mo, tae. Kaya ang lumalabas sa bunganga mo, tae rin. Mabaho. Mabahong mga salita. Na hindi mo na inisip kung sino ka. Ano ang nagawa mo sa bansang Pilipinas? Ano ang nagawa mong mabuti para sa mamamayan Pilipino? Ano ang nagawa mo para umunlad ang ating bansa? Paano mo hinihikayat ang mga tao? Binabanggit mo pa, Muslim, mga Protestant, born again, mga Katolik. Hinihikayat mo. Anong panghikayat mo? Kapayapaan ba? O kaguluhan? Ito mo hinahikayat mo. Burahin ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. At nagpaparatang ka pa na kapag ang Iglesia ni Cristo ay dumami, kukontrolin ang Pilipinas. Kita mo yan, laman ng utak mo. Tama lang yung sinabi ng ibang mga YouTube vlogger. Yan laman ng utak mo, tae. Kaya lumalabas sa bunganga mo, mabaho na parang tae. Hindi ka namin titigilan hanggat hindi namin nakakamit ang hustisya laban sa iyo. Hindi namin palalagpasin ito. Ang gagamitin namin kung ano ang sinasabi ng batas sa mga taong katulad mo na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Mag-ingat ka dahil baka gamitin ng mga kagalit mo itong Iglesia ni Cristo. Gawang ka ng masama at ang pagbintangan ay ang mga Iglesia ni Cristo. Sa dinami-dami ng mga tinitira mo, ng mga tao, si Tebes tinitira mo, yung ibang politiko tinitira mo, binibirada mo,
Hindi mo alam kung anong iniisip nun at kung anong gagawin nila laban sa iyo. Tinira mo iglesia ni Cristo. Binirada mo iglesia ni Cristo na hitting below the belt. So, binibigyan mo ng pagkakataon yung mga galit sa iyo na gumawa ng aksyon laban sa iyo na maaaring ang pagbintangan kaming mga iglesia ni Cristo. So, mag-ingat ka sa sarili mo. At kung ako sa iyo, hanggat may panahon pa, mag-apology ka na. Magsalita ka na ng sorry. Mag-video recording ka. Palabas mo sa YouTube na yung ginawa mo ay pinagsisisihan mo na. At kung meron mang mga taong nasa likod mo, ihayag mo na rin. Ituro mo na sila. Nya lang, mag-ingat ka. Baka yung mga taong nasa likod mo ay ma-impluensya. Baka yan pa mismo ang magpatahimik sa iyo. Alam mo na kung ano ibig kong sabihin, magpatahimik sa iyo. Yun lang. Yun lang ang aking paalala sa hanggang sa muli. Sa mga na nonood ng aking video, pakihit lang po ang subscribe, ang like at saka share. At maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po at maraming salamat po uli sa inyong lahat. Ang inyong abang lingkod, Pilipino ako, no?